Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S. Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo nin pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magapo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat niya mong ipadala ang imong bugtong anak. O dito sa Kalbaryo sa cross pinaagi siyang kamatayon na hinluan ang among mga sala. Salamat nga kami pinasaylo tungod sa pagkamatarong ni Jesus. Karon magatuon kami sa mga pulong, unya, alang sa mga tagna sa unang mga panahon nga ang katumanan karon ani ana sa among atubangan. O balang espiritu dugangi kami pagpasabot. Mukod sa ikaw sa bugnaong sa yuta, hayagi ang among mga hunahuna. Andama ang among kaugalingon. Kining taang pagkadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Sa dili patamo adto sa unahan mga kaigsunan, doon na ko'y seryosong ipahibalog kaninyo. Ang atong kamera, dugay-dugay na kipod ni. So nanay mga issues, butang pasabot, nanay mga problema. Abi ninyo, matag production na to, usahay take 2, take 3 kami. Kaya sakit sa atong kamera, mag-error siya, unya unsang nga na-record, di niya ma-save. Balik ito ni sa uno. So, pagpahibalo lang ko ninyo na ang inyong pagsuportar aron kita makapalitog kamera mga kaigsunan, mo niya makapadayon sa atong ministry. Kaya mag-unsa man ko, mga kaigsunan, wala man ko ikapalitog kamera. So, kamo na lang diha, kinasingkasing ng akong paghangyo ninyo. Mas mayo na maghinahinay ta karon pagtigom kaysa na bigla na to panginahanglan nga kanang wa na gyud kamera una pa ta mo anunsyo. So karon kung ay inyong mga panalangin diha, hinahinay no mo pagpadala karon akong tigumon. Hinahinay lang nato di samtang magamit pa ang kamera. Salamat. Magapadayon kita igsoon sa ato nga tulumanon. Focus gyapon ta sa the book of Daniel. Daniel, Wisdom to the Wise. Sinulat sa akong professor sa Old Testament dito sa atong seminary, si Dr. Slavro Stefanovic. Karon mga kaigsunan, ani kita sa pagtapos nato sa Daniel chapter 5. Di nimo mapalandong igsoon, pila na kasabro, chapter 5 pa ta. Nga naman, ako gyung gitagod-tagod, mga kaigsunan. Gisimplify pa yun. Sumad to na tas katapusan. Sa Daniel chapter 5. Ang title ni Belshazzar, The Shadow of the Little Horn. Si Belshazzar ang landong sa gamay nga sungay. Ato ning tunan mga kaigsunan. Ang teksto na gingon din Daniel 8:11. Og kini nahimong dako bisan paman sa prinsipe sa mga panon. Og ang inihaw nga sinunog, halad nga sinunog, gikuha gikan kaniya. Og ang dapit sa sanktuaryo nahugawan. Mga kaigsunan, kinigiyon it became great. Mga kaigsunan, ang gamay ni nga sungay nga gustong makig-indigay
makikontest sa great Prince of Hosts nga mao si Jesus. Gusto niya nga magkapareha sila. Kining gamay nga sungay. Kining it became great. Let gamay nga sungay. Dayon, ang gitawag regular burnt offering, gikuha gikan sa Prince of Hosts. Gikuha gikan kang Jesus. O gunya ang sanctuary diin sa Jesus nagabuhat iya kining gihilabtan. So nalik ko'y ino na to gamayng explanation. Kanang and the regular burnt offering, mga kaigsunan, actually dili kana burnt offering. Ang original gyud igsoon nga text gikan sa Hebrew nga gitranslate nagingon diya, and the daily was taken away from him. The daily. So what was the daily? Ang una-una sa nagtranslate, daily burnt offering. Ano yung Higson? Daily ragyan siya sa Hebrew nga Bible. Kaya ang pulong nga gihubad daily, gikan sa Hebrewanong pulong hatamid. Kung daily offering nan ang Hebrew na ulat hatamid. Unya kay hatamid raman. Nagpasabot nga gikuha gikang kaginisus was the daily. So unsa man ang daily igsoon adlaw-adlaw. Unsa man ang gikuha gikan ni Jesus. Bulhaton niya sa sanktuaryo unsa man gikuha ato ng tan-awon mga kaigsunan. Balik ta ni Belsasar. Si Belsasar mo'y sinugdanan nga dagway sa gamay na sungay. Kining gamay nga sungay, mao na ang simbahanong gahom nga nangluto sa mga katawhan sa Dios. Nag-usab sa kasuguan sa Dios. Giusab niya ang kasuguan. Giusab niya ang adlaw igsisimba. Si Belsasar igsoon mo'y sinugdanan sa gahom sa gamay na sungay. Apan ikaw nagpasigarbo sa imong kaugalingon batok sa Ginoo sa langit. Ug ang mga sudlanan sa balay imong gidala sa imong atubangan katumbalaan ng mga butang sa sanktuaryo. Mga tagayan, mga kutsara, tinidor, pitser, nga mga bulawan o silver, nga balaan kato nga mga butang. Nga gibutang sa usa kalawak. Sa panahon nga giilog ni Nebukadnesar ang ginharian sa Israel. Gidala niya ang mga butang sa sanktuaryo. Apan wa gyud hilabti ni Nebukadnesar. Niya iyang apo mga kaigsunan. Iyang gipanamas-tamasan. Hubog na sila. Gidala ang mga balaan ng mga butang sa sanktuaryo. Unya, kauban sa iyang mga cabinet members o sa ilang mga asawa. Nangahubog sila. Di lang kinangahubog mga kaigsunan. Samtang sila nagahubog sa tubangan sa ilang Diyos nga silver, bulawan, bronze, putaw, kahoy, og bato. Nga kining mga Diyos-Diyosa matut pa sa balang kasulatan, di mani makasabot wa man ibuot. O gonya, bisag gininhawa, wala man. Diha sila nagpasidungog sa ilang kahubog sa atubangan sa ilang mga Diyos-Diyos. Ang balaan ng mga butang sa santuaryo, gibutang sa atubangan sa ilang mga Diyos-Diyos. Moto ang gibuhat ni Belsasar. Atong itandi, si Nebukadnesar nga iyang apuhan o si Belsasar nga apo. Ang Daniel 5:29-30, kita nga magabasa, matingala ta mga kaigsunan, na samtang nagsaysay si Daniel
sa kahulugan sa gisulat sa many tekel aparsel. Hug samtang nagasaysay si Daniel nga ang imong amahan kaniadto hambugiro pod. Pero nagpaubo siya ang kaugalingon kaysa dayang hambugiro siya. Nemo siyang sama sa danab sa bugsagbot. Apa na ulian siya. Nagpaubo siya siyang kaugalingon. Kiniigsuod ng mga sulti ni Daniel. Matingalat ang nagbasa. Ngano man nga kining si Belsasar, wa man yun maghinulsol. Ngano nga man mo yun, mau ba? Nalimot tayo ko anak. Apan wala. Wala gani magsugid siya ang mga sala. Lahi si Nebuchadnezzar. Kaysa diha ang nga si Daniel nagsulti sa mga interpretasyon sa damgo. Mga kaigsunan. Diha. Muila dayon si Nebuchadnezzar nga ang Diyos Gyud ni Daniel mo'y matuod. Sa diha nga wala masunog si Shadrach, Meshach, Abednego, mga higala ni Daniel, nagingon dayon si Nebuchadnezzar, wala laing Diyos, ang Diyos ra gyud ni Shadrach, Meshach, Abednego. O kinsay magpasipala sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, pamatyon sila. Apaniay song si Belsasar. Lahi ang iyang reaksyon. Wala'y paghinulsol. Wala mag-ila sa kadako sa gahom sa Diyos ni Daniel nga mo'y tinubdan sa kaalam ni Daniel. Ogon niya ang Daniel 5:29-30 si Darius the Great gagikan sa Medo-Persia nga mo'y may overthrow, may pildi kang Belsasar. Mas maayo pa sa Darius, mga kaigsunan, kay midayig pa sa Diyos. Apan taliwala ni ining pagbadlong unta ni Daniel. Wala gyud si Belsasar mausab. Ngano? Ang garbo nagpasulabi. Iya hinong gipremyuhan. Inay nga maghinulsol siya, ingon niya akong premyo ni mo, Daniel. Kay ikaw nakabasa sa sinulat. O ikaw nag-interpretar sa sinulat. Atong ipadayon ang kontrast ni Nebuchadnezzar ug Belsasar. Samtang ang Diyos nagsilot kang Belsasar nga nahimong daw sama sa mananap niadtong miaging mga pagtuon nato, apan ang silot kang Nebuchadnezzar disciplinary action. Nagdisiplina lang siya. Si Belsasar igsoon dili disiplina. Total punishment. Total punishment. Mo igsoon ang delikado. Kung doon na may gaytay sayop sa atubang sa Diyos, unta, disciplinary lang ang himuon sa Diyos. Kaya to, dili total punishment. Niadtong gabi nga nung total punishment, niadtong gabi, ang Diyos sumala ni Daniel Kapitulo 2, versikulo 1. Nga ang Diyos mo'y magbutang og hari. Ang Diyos mo'y magpapahawa sa hari. Kadto nga Diyos, igsoon. Mo ang mikuha sa ginharian ni Belsasar. Gitapos ang iyang gahom. Busa ang Kapitulo 5, igsoon. Mo ni ang inon na to, mibawi si Daniel. Ang gihikalimtan nga Daniel. Ang wala tagda ni Belsasar nga Daniel. Nga kanunay ilho niya nga ulipon na dakpan gikan sa Hudiya. Soon, paglingkod ni Darius, mga kaigsunan, promoted si Daniel. Si Belsasar nag-aangkon nga siya ang sumusunod, successor sa Babylonia. Apan, namatay siya, mga kaigsunan. Ang proverbio 10:5 nagpahinubnog ko nato. Kung ang bagyo mo agi, ang daotan mawala, apan ang matarong mapaligon sa walay katapusan. Mabot ang kalisdanan, magpabilin ang matarong nga maligon. Apan ang daotan igsoon, mahanaw.
Kung si Daniel Lixon nagdepende sa promosyon ni Belsasar, kung gidawat niya katong premyo o unya i-promote siya nga ikatulo nga gamhanan sa Babylonia, iksoon luoy ka si Daniel. Nga naman, kung iyang gidawat, ang the same night, niya itong maurang gabi, patay si Belsasar. Mag-usa man imong promosyon, gipromote ka ng gabi, wa pa gani maugmay, namatay ang nag-promote nimo. Maayo ra gyud nga si Daniel wala mo dawat sa promosyon. Kini nga istorya mga kaigsunan, wala matapos ang Kapitulo 5 nga si Daniel nahimong taas nga tao, nahimong bantog. Wala. Parang Kapitulo 5 igsoon, nagapakita nga mao kini ang katumanan sa mga tagna nga gihatag ni Daniel sukad pa sa Daniel Kapitulo 1. Ang Daniel Kapitulo 5, mga kaigsunan, mao ang katumanan sa nasulat. Ang nasulat sa bungbong many tekel a person, kini nga chapter right away, diha natuman igsoon. Mao ra nga kapitulo. Pagsulat, pag-interpret, bang! Tuman yun ang maong interpretasyon. Gani mga kaigsunan, ang pagkapukan sa ginerian ni Belsasar sa Babylonia, mao na yung katumanan sa gitagna sa Daniel Kapitulo 2. Nagikan sa Babylonia nga mao ang ulo nga bulawan, may musunod nga laing ginharian nga nagsimbolo sa silver. O gikan sa silver, gikan sa mga bukton o dughan, may laing ikatulo nga ginharian. So nakita mga kaigsunan sa Daniel Diyos, daan ang giingnan nga ang Babylonia dili mulungtad, naagyo mo puli niya. Busa kini chapter 5 mga kaigsunan sa Daniel, nagapakita nga diay ang kapanahonan dili managsama, ang kasikatan ng kabantugan dili managsama. Karon igsoon na baliktad na, ang sikat nga ginharian ulipo na sa Medo-Persia. Apan usa ka butang igsoon nga paglingkod ni Darius the Great, mga kaigsuonan, mao ni ang sinugdanan nga si Darius naghatag og decree nga ang mga Israelahanon nga nangabihag nga nagpuyo sa Babylonia, iyan ang papaulion. Wow, kanindot mga kaigsuonan, kanindot kayo. Ang chapter 1 mo'y pagkaulipon sa mga taga-Babylonia. 70 katuig. Ang chapter 5 mo'y pagkapukan sa Babylonia og nilingkod ang Medo-Persia og gihatag kagawasan ang mga Hudiyo na makauli ngadto sa ilang nasod. Gitapos ang chapter 5 sa Daniel nga nagingon nga si Belsasar namatay. Tungod siya ang binuang, tungod siya ang pagkaarugante, ug iyang gidala sa kalaglagan ang iyang ginharian. Sama sa gisulti sa Daniel 1. Lahi po ang Daniel 1. Ang Daniel 1 gitapos nga nagingon nga si Daniel nahimo gihapon nga dakong tao sa panahon ni Darius. Si Daniel Lixon, grabe nga nagyan. Mahinong ang batugan, mahinong way nagila, mga kaigsunan. Kining mga butangan ng hitabo sa Babylonia, ang gamot na ini tungod sa garbo, mga kaigsunan. Tungod din sa garbo. Niyay, apo, mga kaigsunan, nagkapaminaw na sa pahinumdum ni Daniel, ngang imong apuhan, gibadlong sa Diyos. Nahimo siyang daw baka nga nagsabsab sagbot. Kay puno siya sa garbo. Apan sa diya nga naginulsol siya, gibalik kaniya ang ginarian. Apan ay, apo mga kaigsunan, wala gyud makakaton sa pagpaubos. Sabi niyo, malas bayagin.
Kada bitaw sultihan at mga leksyon, unya, di kita mabinaw. So, niya din igsoon ang kalahian ni Belsasar o ni Nebukadnesar. 1. Si Nebukadnesar mo ay nagdala sa ginharian sa Babylonia, sa kadaugan o sa iyang kakusgan o kabantugan. Si Belsasar mo ay naghatag og kalaglagan sa iyang ginharian, hangtod nga kini nahimong ulipon ang Babylonia. Number 3, si Nebukadnesar mo ay legitimate kanang mogyod ang sumusunod sa pagkari sa Babylonia. Si Belsasar igsoon, katapusan ng hari nga di ni mo matrace kung legitimate ba ang iyang pagkahari. Number 4, si Nebukadnesar anak sa hari nga founder sa Babylonia. Si Belsasar nag-angkon lang nga siya successor ni Nebukadnesar. Sunod, ang Diyos nagtugyan sa templo sa Jerusalem o sa mga balaan nga mga gamit. Gitugyan ngadto ni Nebukadnesar o gidala ni Nebukadnesar ngadto sa Babylonia o gibutang sa lawak. Gitrangkan, way naghilabot. Apan si Belsasar, mga kaigsunan, gikuha ang gitago nga malaan nga mabutang sa sanktuaryo gikuha. O iyang yagaan, gitagayan o bino sa tubangan sa mga Diyos-Diyos. Karon mo ato na tagsumada sa mga pagtulunan sa Daniel Kapitulo 5. Number 1. Ang chapter 5, igsoon, gihulagway din ang tipo sa kaaway. Karang kaaway nga umaabot, gihulagway din sa Daniel chapter 5. Kung ang katawan sa Dios nga matinud-anon, samas kinabuhi ni Daniel, mahimong malampuson tungod kay ang Dios magapanalangin kanila. Og sa diyangang papanalangin ang lesson, ang kaaway, sintro ikaw sa ilang kasina, sa ilang pagsilos. Pagpanalangin sa Diyos ni ining nagmatinud-anon taliwalas kalisdanan ng mga tao. Nahimong batugan sila taliwala nga ulipon sila. Nahimo silang sintro sa jealousy, mga kaigsoon. Mo ni atong batayan. Ang kalampusan sa mga tinumanon ng mga katawhan, mo ni ang nagtukmod kanila. Nga dunay mga bakak nga mga akusasyon gikan sa kaaway, nga kining naghatag og bakak nga akusasyon, actually, kaaway kini sa atong Diyos. Tuod din nga katarungan, ang mga katawan sa Diyos, nag-antos. Nga naman, naay nasina, mga kaigsunan. Ang ilang pag-alagad kanunay ginasulayan. Kiniigsoon hulagway, type ni sa umaabot, nga mga kalisdanan, nga ato magyan. So, angay nato ning pamalandungon nga pag-promote ni Nebukadnesar ngadto ni Daniel. Nakagis Daniel og mga false accusation tungod sa jealousy. Pagka-promote ni Daniel sa kamot ni Darius, mga kaigsunan sa Medo-Persia, may sentro na po sa kasida, mga kaigsunan. Magbantay ta, mga kaigsunan. Kaya once naatay mga panalangin sa Ginoo, doon ay mga talento gihatag ka nato. Doon ay pag-usag nato sa buhat, sentro kita igsoon sa jealousy. Gawas, abi ni mo si Daniel igsoon, nawala ang iyang pagkainila sa panahon lang ni Belsasar. Sa panahon lang ni Belsasar, wala gyud siya gitagad, wala gipansin, wala. Sa panahon ni Nebukadnesar, superstar, so to speak, mga kaigsunan, si Belsasar. Sa panahon sa Medo-Persia, bida gihapon, igsoon si Daniel. Apan tunga-tunga nini sa panahon ni Belsasar, wa gyud mailhi si Daniel. Wala. Wala gipansin hangtod
nga natabo katong nasulat sa bungbong, many tekel a person. Tingali si Belsasar, wala magtagad kang Daniel tungod kay di siya ganahan sa Dios sa mga Hudiyo. Kaya ang yung gihatag pagtagad ang ilang Diyos nga si Marduk. Okay? Lesson number 2. Ang katarungan nganong naguba, nganong nahagba, nganong napukan ang ginharian sa Babylonia. Daan na igsoon, wa pa tumitabo. Daan na. Daghang mga manalagna sa dang tugon nga nagtagna nga Babylonia mapukan. Gitagna na daan. O katong gitagna sa mga manalagna, sama kang Isayas, natuman sa Daniel chapter 5, pukan yun ang Babylonia. O kini nga kasaysayan siyang pagkapukan, maurag yun ang garbo. Ang pagpasipalas sa mga balaan ng mga butang. Ang paghubog-hubog. Ang pagyaga-yaga sa balaan ng butang. Gikan sa sanktuaryo. Gihimong tagayan sa atubangan silang Diyos-Diyos. Mga kaigsunan, kining tanan nga kalisdanan nga nagyan sa mga Hudiyo, mo nang nagahulagway sa mga kalisdanan nga maagian sa mga katao sa Diyos sa umabot ng mga panahon. Kanang gisultis pinadayan. Ang Babylonia na po ka na, nagunob na. O ang mga nasod, gihubog sa Babylonia, sayang makabuang nga mga pagtulunan sa iyang pagkakundatan nga pagkababae. So, igsoon ang Babylonia da ang picture na ni sa pagkadautan. Ikatulo nga reason, magkaunsa-unsang kalibutan matuod baliskan. Masugba sa kalayo. Igsoon, bisan paman ug maunsa ang kalibutan. Ang kini igsoon, ang pulong sa Dios masaligan gyud. May kamalas-malas nga mahitabo sa mga katawhan sa Dios sa pandita malimot. Ang pulong sa Dios masaligan. Kay mahitabo ni ining chapter 5 mga kaigsunan. Usa kini ka ilustrasyon nga ang mga tagna sa unang panahon sa wala pa ang Daniel. Gitagna na nga mapukan ang Babylonia. Igsoon, natuman yun. Nagpasabot lamang ang magkaunsa-unsa ang kalibutan. Muagis kalisdan ang magkatawhan sa Diyos. Gunit lang tanga naman, ang pulong sa Diyos masaligan. Kaya Proverbio 21 versikulo 30 na giyon, walay kaalam, ni pangagpas, ni plano nga magbalampuson kung kining tanan batok sa atong Ginoo. Wala igsoon, wala gimulampos. Basta batok sa atong Ginoo. Busang detalye ni ining kasaysayan sa atong chapter nga gisgutan, chapter 5. Importante kayo ni nga diya sa atong kinabuhi. Kaya atong makita igsoon, balik sa chapter 2 sa Daniel, katong larawan igsoon. Nga kadto nga talan-aon, nga naging gikas Babylonia may musunod nga ginharian, og may katulong nga ginharian, og may kaupat nga ginharian. Daan ang gisulti sa Dios nga ang Babylonia dili gyud magpadayon pagkagamhanan. Gani si Isaiah mga kaigsunan. Doon na iyang gisulti gikumparar. May tugod ng Diyos nga buhi o kining Diyos sa mga taga-Babylonia. Isaiah 45:10. Pagtigom kamo sa inyong kaugalingon o kamo umanhi, kamong nakalahutay batok sa mga kanasuran. Sultian ko kamo, walay kaalam, ni ining nagdala sa Diyos nga mga kahoy. Nga sigihan nila ampo kining mga Diyos-Diyosa, di ni makaluwas kanila. Padayon, isulti ninyo ang panghitabo kaninyo.
og magtinambagay kamo sa usag-usa, og kamo moingon, kinsa man ang nagtudlo kanato sa dugay ng panahon, kinsa man ang nagdeklar kanato sa unang panahon, dili ba ako nag-ingon ang Ginoo nga wala lang Dios gawas kanako, kay ang Dios matarong og manluluwas og walay lain gawas kanako. Taliwala nga mo ning pasidaan igsoon. Apa ng mga Israelahanon? Matakdan sa pagkamagsissimbag mga Diyos-Diyos. So, igsoon may atong leksyon nga makuha na to. Nga magkaunsa-unsa man ang panahon. Saligad yun na to, kay wa yun lain. Wa yun lain gawa sa Diyos. Wala. Busa igsoon ang sentro nga mensahe. Nining mga nakita na to pananaon sa unang katunga sa sinulat sa Daniel, mo kini ang mga pagtulunan nga nag-ingon masaligan ang pulong sa Dios. Matumag yun. Kay kining tanang pangitabo sa Daniel igsoon, nagatudlo sa umabot. O kay kini nagatudlo mas umabot kita nga nagbasa, dawato na ito ni pinagis pagtuo. Nga nga itong pagtuoy base na ito sa hitabo sa unang panahon, o hitabo karon o unya magapamaladong kita sa panghitabo sa unahan. Karon ato nang itandi. Ngano nga si Belsasar, unang dagway man sa gamay nga sungay. Ang gamay nga sungay ug si Belsasar, mga kaigsunan, pulos kinigikan sa ginharian sa kalibutan. Ikaduha, pulos sila nag-angkon nga dunay harianon gagahom sila. Belsasar, gamay nga sungay. Hinumdumin nyo ang gamay nga sungay, simbahanong gahom kini. Nga nang hambog, nagpasipala sa ngalan sa Diyos, nag-ili sa kasuguan sa Diyos, nagluto sa mga katawan sa Diyos, nag-usab sa adlaw nga magsisimba, mga kaigsunan. Ikatulo, ang ilang mga pagpanglapas, sentro sa ilang pagpanghilabot sa balaan nga mga butang sa sanktuaryo. Si Belsasar, mga kaigsunan, iyang gihugaw-hugawan ang mga utensils gikan sa templo sa Dios. O ang gamay nga sungay, mga kaigsunan, iyang gihilabtan ang trabaho sa prinsipe sa mga panon nga mos Ginisos, katong daily nga iyang gibuhat dito sa sanktuaryo. Ato ra nang isgutan sa unahan. O gonya, si Belsasar natapos iyang gahom. O ang gamay nga sungay umaabot nga matapos ang iyang gahom. Ikaw pa, si Belsasar kalit ang iyang pagkaguba siyang ginarian o kining gamay nga sungay, mga kaigsunan. Matapos sa gikan sa gahom sa Diyos. O si Belsasar o ang gamay nga sungay, pulos ang ilang ginsulti pasipala sa Diyos. Number 7, si Belsasar nagakuha og gahom gikan sa succession sa iyang mga naguna nga mga hari. Ang gamay nga sungay nagakuha og gahom gikan sa dragon nga maong yawa. Ang Diyos nagtapos kang Belsasar siyang gahom tungod kay siya nagpasipala sa balaan nga mga butang sa templo. Og siya gitapos pinaagi kang Cyrus o kang Darius, rather. Gitapos sigson. Si Cyrus mo'y nagtapos siyang gahom. Ang gamay na sungay sa Daniel 8:9-12 nga iyang gikuha ang daily hatamid nga gibuhat sa prinsipe sa mga panon nga mos Ginisos dito sa templo. Unsa man ang daily nga gihilabtan igsoon. Ni adto si Ginisos sanktuaryo sa langit. Dito gyud sa sanktuaryo sa langit. Naghimo siya sa iyang mediatorial work
ang iyang pagpataliwala simbolo diri sa kalibutan sa sanktuaryo sa yuta. Nga ang saserdote mo ay nagpataliwala sa sala sa mga tao. Pagsaka ni Hesus, nawala na ang pagkatigpataliwala sa mga leader diri sa yuta sa templo. Kay si Hesus, siya na mo'y atong priest or high priest. Ang iyang gibuhat dito sa pagpataliwala sa sanktuaryo sa langit, gihilabtan sa gamay nga sungay. Giyon sa man paghilabot. Iyang gikuha ang daily o kanang daily igsoon mo kanang daily meditorial work. Ang adlaw-adlaw nga pagpatilo ni Hesus. Giyon sa paghilabot nini. Ang gamay nga sungay nga mo ang simbahan nga gamhanan igsoon. Nagdeklarar nga ang iyang mga leader sa simbahan, dito ninyo isugid ang inyong masala kay siya makapasalo sa inyong sala. Inayang tao dito musugid ka Hesus. Kay si Hesus nagbuhat og daily meditorial work. Napakgang igsoon. Gihilabtan ang daily meditorial work ni Hesus sa sanktuaryo. Kay ang mga leader ining dako nga simbahan, nagingon nga ang ila usab nga mga leader simbahan, kung musugid mo sa inyong sala, mapasaylo. Munigsoon ang gilabtan. Balaan gihapon nga buloton sanktuaryo gilabtan. Sama ni Belsasar. Parigsoon, sumala sa Benedictrice. Ang gamay nga sungay nga moong mananap nga mapintas. Tapuson ka na sa Ginoo. Dili na dumalayon. Sama kang Belsasar, gitapos ang iyang gahom. Ug diining panahon na, ang gamay nga sungay sa Daniel 8:7. Nga moong mananap nga mapintas, nga Daniel sa Benedictrice, tapuson. Diyos sa mapagtapos, aniya. Sa pagkanaog sa bagong Jerusalem, kauban sa balaan ng mga tao. Tapos sa kalibok ka mga tuig, nga dito nagpuyo ang mga balaan. Pagkadaog sa bagong Jerusalem. Ang pinarag-20 na gingon. Gibanaw sa Ginoo ang taong mga dautan. Unya ang yawa, mo'y nag-rally kanila. Dala ang mananap ng mapintas. Ang dako na simbahan, ang mini ng simbahan nga nanglutos. Ilang gilibutan ang balaan na syudad. Kay ilang ilugon. Parang pinag 20 versikulo yung binagyon. Og sa daya nga sila nagmartsa sa dakong kapatagan sa yuta nga gilibutan ang kampo sa mga balaan nga mong bagong Jerusalem. Ang pinalangga nga syudad. Gibobong kalayo, gikan sa langit. O giut-ut sila. Kinsa man ang gisunog nining kalayo nga mong imperno. Pinarek 20 versikulo 10. Og ang yawa nga mo'y naglimbong gitambog sa rinaw nga kalayo nga asupri. Og dito ang mananap ng mapitas, ang gamay nga sungay. Nga nanghilabot sa daily meditorial work of Jesus Christ sa sanctuary. Nga nag-usab sa kasuguan. Nga nagluto sa mga Kristohan. Kini nga simbahan, kauban sa bakakon nga mga manalagna. Nag-anto sa kalayo adlaw gabi. Naugdaw sila. Ang kalayo wala mapalong hangtod nga sila naut-ut sa kalayo. Igsoon ang atong leksyon simple kayo. Always think of end time. No matter how powerful you think you are. Kanunay nimong hunaon nga dunay adlaw nga matapos. Bisag unsa nimo kagamhanan, bisag unsa nimo kasikat, hunaw-na agyon nga doon na kay pagkatapos. Muna kang Belsasar. Muna ang gamay nga sungay. Abi Manila, o guwani pagkatapos silang gahom. Kining dako nga si Banigsoon, abi na Manila, o di sila matapos. Gamhanan. Mga political leaders, saludo, nini nga simbahan. Apan adunay panutiun, maaplikar po niya to sa atong kaugaling.
bisag unsa nimo kain nila, bisag unsa nimo kagamhanan, bisag unsa nimo kaadunahan, bisag unsa nimo igsoon ka powerful, bisag unsa nimo ka-influensyado, hinumdumi, always think of end time. No matter how powerful you think you are. Kanunay nimo naon-naon nga naay katapusan bisag unsa pa nimo kasikat. O ang katapusan nga quotation akong idala kaninyo. Even the most beautiful sunsets eventually fade into night. Bisan pa man ang hilabihan katahom nga tunod nga adlaw. Bisag unsa pa katahom nga view nga ang adlaw igsoon ni salop. Daga magpicture sa sundown igsoon. Bisag unsa katahom kini igsoon nagapadulong sa kangit-ngit. Igsoon individually bisag unsa pa man kita. Bisag unsa nato kay nila. Bisag unsa ang mga tao maghangad kanimo. Maminaw kanimo. Maghinuklob tungod kanimo. Ako magingong kaninyo. Eventually fade into night. Padulong yun sa pagkangit-ngit mga kaigsuran. May pagkatapos. Si Belshazzar natapos. Ang gamay nga sungay hapit na matapos. Ang atong saligan sa chapter 5 mo sa Daniel. Ang Diyos masaligan ngayong pulong matuman kayo. Sunod nga leksyon nga kung ang Diyos magapanalangin ka nato. Tungod kay kita magmatinodanon mga damta kay kita mo'y sentro sa jealousy mga kaigsunan. Sentro kita igsoon sa mga intriga. Sentro kita sa mga false accusation. Sentro kita igsoon sa mga false nga pag-atake. Pasama kang Daniel. Pabili ng maligon. Igsoon, natapos ang Daniel chapter 5. Magapo kita. O Diyos, pagkalalom ang maliksyon na among nakuha. Manginaot kami. Nga mapangitabo nga dautan sa mga leader sa unang panahon. Di na mo kinimagyan. Panbisan pa man karon ng apostate church. Ang gabanan nga simbahan. Bisan pa man karon hilaban niya kasikat. Hilaban niya kagamhanan. Apan kami magasalig sa mga mapulong. Nga imuning tapuson sa dili padugay. Kining tanamong pagadawa tunuban sa pagsalig niya kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.